Sa Belle's POV. Naging maayos kami ng asawa ko. Dahil maayos naman ang lahat, pinayagan na kaming umuwi. Ang sabi ng doktor, mas magandang gawin agad namin ang therapy ko habang di pa lumalaki ang tiyan ko. Mahihirapan na raw ako kapag lumaki na ang baby sa tiyan ko dahil bibigat na rin ako. Sa bahay na rin namin nakatira si Ate Priscilla dahil siyang kasama ko habang tinatapos si Jake ang lahat ng kailangan niya sa university. Pinagbawalan ako ng asawa kong gumamit ng cellphone dahil baka maulit na naman ang mga nangyari noong nakaraan. Umiyak kasi ako dahil sa mga comments na nabasa ko. Kung marami ang naaawa sa akin, marami rin ang nagalit. Maraming masasakit na salita ang sinabi nila sa akin. Malandi, bagay lang sa kanya yan. Karma is real at madami pang masasakit na salita. Nababagot ako at gusto kong magpahangin sa labas. Kaya't lumabas muna ako sa kwarto namin. At habang di pa ako nakakalakad ulit, dito muna sa baba ang silid namin. Nasa wheelchair ako ngayon habang pinagmamasdan si Ate Priscilla na nagdidilig ng mga bulaklak sa aming mini garden. Ilang sandali lang may nag-doorbell. Dito ka lang sa bell. Sisilipin ko kung sinong nasa labas. Saad sa akin ni Ate Priscilla. Sige po ate, sagot ko sa kanya. Umalis si ate at medyo natagalan siya kaya nagdesisyon ako na punta na siya sa gate. Nagtataka kasi ako dahil sobrang tagal niyang bumalik. Miss, hindi po talaga kayo pwedeng pumasok dito? Narinig kong sabi ni Ate Priscilla. Ate, sino yan? Tanong ko sa kanya. Si Miss Karina po. Hindi kasi siya pwedeng pumasok dahil yun ang kabining birina ni Sir. Sagot naman niya sa akin. Lumapit pa ako ng kaunti sa kanila. Nang makarating ako, nagkasalubong ang tingin namin ni Karina. Anong ginagawa mo dito? Kalmadong tanong ko sa kanya. I am here to say sorry. Gusto ko lang mag-sorry sa lahat ng ginawa ko sa iyo noon. Aalis na ako, hindi ko na kayo guguluhin pa. Tanggap ko na ikaw ang mahal ni Karim. Hilama ang luha niya habang nagsasalita siya. Nakaramdam naman ako ng awa sa kanya at sa tingin ko naman totoo ang mga sinasabi niya. Alam ko na hindi siya masamang tao. Pasok ka muna, mainit dyan sa labas? Sabi ko sa kanya. Hindi ka galit sa akin? Hindi makapaniwalang tanong niya sa akin. Bakit naman ako magagalit sa'yo? Hindi mo naman ako sinaktan. Mga salita lang naman yon. Sagot ko sa kanya. Hindi ka galit? Thank you, Sabrina. Now I know kung bakit mahal na mahal ka ni Karim. Aniya sa akin. Ngumiti ito at niyakap ako. Naalala ko tuloy si Miel. Naaawa ba sila kaya ganito sila? Tanong ko sa sarili. Kung naaawa man sila, ayos lang. Ang mahalaga hindi nila kami guluhin pa. Sabrina, para pala sa'yo, fruits. At saka, hindi na ako magtatagal dahil may pasok pa ako. Saad niya sa akin. Sige, salamat dito. Sabi ko naman sa kanya. Umalis na ito at tumingin sa akin. Kay Ate Priscilla na nakangiti. Huwag kang masyadong mabait, Sabel. Paalala niya sa akin. Opo ate, sagot ko sa kanya. Tayo na sa loob at mainit na sa balat ang sikat ng araw. Hindi ka rin makapagpapahangin ngayon. Siguro mamayang hapon na lang. Aniya sa akin. Ngayon nababagot na naman ako. Nagising lang ako nung dumating ng asawa ko. May dala tong pasalubong sa akin. Natutuwa naman ako dahil ang cute na mga cakes na dala niya. Tumawag kasi ako sa kanya. Nabilan ako ng mga mini cakes. Jake, saan ka bumili? Ang cute kasi eh. Tanong ko sa kanya. Ang cakes? Sa bake shop ni Raquel, babe. Sagot niya naman sa akin. Jake ko, pwede ba akong gumamit ng phone? Sure, babe. Sagot niya sa akin sabay abot ng phone ko. Kinulan ko to ng litrato. Bala kong mag-post sa social media ko. Jake ko, pwede ba tayong mag-picture? Tanong ko sa kanya. Lumapit ito sa akin. Siya na mismo ang kumuha ng mga litrato namin. Napangiti naman ako dahil ang gwapo talaga niya. Lahat ng pic namin nakangiti siya. Bumalik na siya sa ginagawa niya. Ako naman, naglakas loob na magbukas ng social media ko. Pumunta ako sa school page namin. Kabado man ako pero nag-scroll down pa rin ako. Nakita ko ang mga larawan namin. Wala sa sariling binuksan ko ang comment section. Hati pa rin ang mga nakalagay doon. Mas masaya at meron ding nagagalit sa akin. Di ko na naman maiwasang hindi maiyak sa mga nabasa ko. Ang sakit nilang magsalita. Mabilis kong pinunasan ang luha ko. Tinabi ko na lang ang phone. Jake ko, nagugutom na ako. Sabi ko sa kanya. Tara, kumain na tayo babe. Sabi niya pa sa akin. Kami lang na dalawa dito ngayon dahil tuwing gabi umuwi si Ate Priscilla. Bukas pa darating ang magiging kasama namin dito sa bahay. Sa weekend babe, mamamasyal tayo.
Sabi sa akin ng asawa ko. Saan tayo pupunta? Tanong ko sa kanya. Saan mo ba gusto? Tanong niya sa akin. May mapupuntahan ba ako gayong hindi naman ako makapaglakad? Malungkot na tanong ko sa kanya. Marami tayong mapupuntahan. Tsaka kasama mo ako. Ako magiging paa mo, babe. Kaya huwag ka nang malungkot. Sabi niya sa akin. Umiti ako sa kanya. Pinilit kong ipakita sa kanya na okay lang ako. Nang matapos kaming kumain, bumalik na kami sa room namin. Inasikaso na ako. Siya na nagsipilo at naghihilamos sa akin. Lahat ng hindi ko kayang gawin, siya ang gumagawa. Ni sa panaginip, hindi ko akalain na gagawin niya mga bagay na to. Naiyak na naman ako dahil sa pagmamahal niya sa akin. Why are you crying? May masakit ba sa'yo? Natatarantang tanong niya sa akin. I love you, sabi ko sa kanya. Nakita ko na tigilan to. I love you so much, Mrs. Morales. Nakangiting sabi niya sa akin. Matulog na tayo, Jake ko. Saad ko sa kanya. Sige babe, tatabihan muna kita pero mamaya na ako matulog. Marami pa akong kailangan tapusin. Aniya sa akin. Pwede naman akong matulog ng mag-isa. Mas mainam na tapusin mo ang ginagawa mo. Nakangiting sabi ko sa kanya. Hinalikan niya ako sa noo at labi bago siya bumalik sa ginagawa niya. Ako naman ipinikit ang mga mata para nang matulog na. Nagising ako dahil may narinig akong tumatawa. Nang idilat ko ang mga mata ko ay bumungad sa akin si Karina. Nakangiti ito habang yakap niya si Jake. Ilang sandali pa ay bigla na nilang niyang hinalikan si Jake at kitang-kita ng dalawang mga mata ko kung paano tumugon si Jake. Jake? Tawag ko sa kanya pero tumingin lang to sa akin. Nasaktan ako, pinipilit kong tumayo pero natumba na lang ako. Pinipilit kong gumapang papunta sa kanila. Umiiyak ako habang sinusubukan kong lumapit pero parang hindi nila ako nakikita dahil patuloy lang sila sa paghahalikan. Kahit hirap na ako, ay matagumpay akong nakarating sa kanila. Inawakan ko ang paa ni Jake pero sinipa lang ako ni Karina. Akala ko ba okay na tayo, Karina? Pero bakit pa to ginagawa sa akin? Ikaw naman, Jake, akala ko ba mahal mo ko? Umiiyak na tanong ko sa kanila. Hindi ka niya mahal. Dahil ako talaga ang mahal niya? Sabi sa akin ni Karina. Totoo ba ang sinasabi niya, Jake? Umiiyak na tanong ko sa kanya. Oo, siya talaga ang mahal ko. Sorry manang pero si Karina talaga ang mahal ko. Siya lang noon hanggang ngayon. Sagot niya sa akin. Pero ako ang asawa mo. Sabi mo mahal na mahal mo ako. Umiiyak na sabi ko pa sa kanya. Hindi kita asawa dahil si Karina lang ang papakasalan ko. Galit na sigaw niya sa akin bago hinila palabas si Karina at iniwan nila akong nasa sahig. Jake? Tawag ko sa kanya. Jake? Bakit? Umiiyak na tawag ko sa kanya. Jake! Napadilat akong bigla. Are you okay, babe? Nag-aalalang tanong sa akin ni Jake. Biglang bumuhos ang luha ko dahil panaginip lang palang lahat. Humagulgol ako at tataranta naman ang asawa ko. Babe, why are you crying? Babe? Tanong ulit niya sa akin. Niyakap niya ako at pinapatahan. Akala ko totoo na. Panaginip lang pala. Akala ko hindi mo na ako mahal. Umiiyak ako habang sinasabi ko yun sa kanya. Hindi mangyayari yon, babe. Ikaw lang ang mamahalin ko. Saksi ka naman siguro kung gaano ko kabaliw sa'yo. Nakangiting sabi niya sa akin. Natatakot ako, Jake. Paano kung magising ako isang araw hindi mo na ako mahal? Kami ni baby. Sabi ko sa kanya. Pwede mong ikwento sa akin kung anong panaginip mo. Sabi niya sa akin habang pinupunasan niya ang luha ko. Nanaginip ako. Si Karina nang mahal mo at iniwan mo ko. Sumama ka sa kanya. Kwento ko sa kanya. Imposibleng mangyari yan, babe. Matulog na tayo ulit. Always remember, ikaw lang ang mahal ko. I love you, Mrs. Morales. I love you too, Jake ko. Natakot lang ako. Mabutit panaginip lang ang lahat. Yumakap ako sa kanya at pinikit ang mata ko. Kinabukasan, nagising ako sa halik ng asawa ko. Good morning, babe. It's time to start your day. Dumating na ang therapist mo. Nakangiting sabi niya sa akin. Ngumiti naman ako sa kanya. Alam ko hindi madali pero sisikapin kong ibalik ang dati. Alam ko ring nariyan ang asawa ko para samahan ako. Hindi ako pwedeng magpadala sa takot at sa panaginip ko. Alam ko mahal niya ako at isa pa, maayos na kami ni Karina. Kaya kabaliktaran ng lahat ng nasa panaginip ko. Tinulungan niya akong mag-ayos ng sarili. Sabay kaming lumabas sa silid namin. Akala ko lalaki ang therapist ko pero babae ang dumating. Jake ko, akala ko lalaki yung pinalitan ko.
Kalmadong sagot niya sa akin. Pero ayaw mo naman siguro na magkaroon ako ng kaaway, di ba? Sagot niya na parang patanong rin. Maang na nakatingin ako sa kanya. Tama rin ang ginawa niya dahil seloso siya, kaya ngumiti na lang ako sa kanya. Hindi rin siya pumasok ngayon sa university. Nais raw niya kasing makita ang unang session ko. Sa una nasasaktan ako dahil pakiramdam ko ang bigat ng tiyan ko, pero laging nandyan ang asawa ko para sumuporta sa akin. Sa tingin ko mas nahirapan pang asawa ko kaysa sa therapist. Paulit-ulit ang ipinagawa sa akin hanggang umabot kami ng tanghali. Are you okay? Tanong sa akin ng asawa ko habang pinupunasan niya ang mga pawis ko sa mukha. Okay lang ako, Jayco. Sagot ko sa kanya habang kinukuha ang bimpo, ngunit ayaw naman niya yung ibigay sa akin. Siya pa rin ang patuloy na nagpupunas ng buong mukha ko. Jayco, tawag ko sa kanya. Yes, babe? Sagot naman niya sa akin. Kasi, pwede bang pumunta rito mga kaibigan ko? Balak kasi nilang dumalaw dito sa bahay. Sabi ko sa kanya. Ngumiti naman to sa akin at tinalikan ako sa labi. Of course, babe. Mas gusto kong dalawin ka nila para hindi ka mabagot dito sa bahay. Sabi niya sa akin. Thank you, Jayco. Masayang sabi ko sa kanya. Ilang araw na rin kasi nila akong tinatanong kung pwede silang dumalaw at wala akong naibibigay na sagot sa kanila. Nahihiya din kasi ako magsabi sa asawa ko eh. Ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob na magtanong sa kanya. Nagpadala ako kaagad ng mensahe sa kanila na pumayag ang asawa ko. Sumapit ang hapon at dumating na nga sila. Ang buong akala ko sila lang, pero kasama pala nila si Miss Ella at Miss Juveline at kasama pa ang buong cheer dance team. Kamusta ka na, Sabrina? Tanong sa akin ni Miss Ella. Okay naman po ako. Salamat po sa pagdalaw. Sagot ko sa kanya. Mabuti naman kung ganon, pero okay lang ba na pumunta kami dito? Masungit kasi yung asawa mo. Pabolong na tanong sa akin ni Miss Juveline. Opo, masungit lang po yan pero malambing naman siya. Sagot ko naman sa kanya. Mukha namang malambing kasi viral sa school website ang post niya kagabi. Sabi nito sa akin. Po? Post po? Nagtatakang tanong ko. Oo, nag-post siya ng pictures niyo at congrats dahil preggy ka pala. Sana sinabi mo sa aming buntis ka para hindi sana to nangyari. Malungkot na sabi ni Miss Ella. Kalimutan na po natin ang nangyari. Maayos naman po ako at malakas ang kapit ni baby. Gagaling din po ako. Sagot ko sa kanya. Ngumiti sila sa akin at ganun din ako. Napangiti ako na makita kong asawa ko na nag-aasikaso ng mga merienda nila. Lalo ako napangiti dahil nakikipag-usap na to sa mga ka-team ko. Ako naman binuksan ang phone ko. Hinanap ko yung post na sinasabi nila. Nakita ko ito. Yan yung mga pictures namin kagabi. At nilagyan pa niya ng caption, My gorgeous wife. I love you both. Napangiti naman ako dahil proud niya akong pinakilala sa iba. Di na ako nagbasa ng mga comments dahil baka may mga masasakit na naman na salita akong mabasa. Kaya pala lagi ko napapansin si Prof tuwing practice natin kasi asawa pala niya si Sabrina. Sabi ng isa kong kasamahan. Ahi! Pagbibiro pa nila sa akin. Proud namang lumapit sa akin ang asawa ko. Sabay bulong sa tenga ko. I love you, babe. I love you too. Bulong ko rin sa kanya. Sana all na lang talaga kami nito, Frenny. Sabi ng mga kaibigan ko. Respeto naman para sa mga single prof. Pagbibiro nila sa asawa ko. Ligawan mo na si G para makapag-girlfriend ka na? Biro ng asawa ko. Siyempre, ako ang salarin. Naikwento ko kasi sa kanya. Siniko ko naman siya. What? Tanong nito sa akin. Bakit mo sinabi yun? Sekreto yun. Sabi ko sa asawa ko. Sorry babe, hindi ko alam. Sabi niya pa sa akin. Tinulungan na kita, Kim. Hindi ka man lang ba magpapasalamat sa akin? Seryosong sabi ni Jake dito. Nakita ko namang natakot to sa asawa ko. Naku, pasensya ka na, Kim. Nagbibiro lang ang asawa ko. Sabi ko sa kanya. Nang binalingan ko si G, pulang-pula na ang mukha nito. Alam namin na hiyang-hiya siya. Sinaway ko na ang asawa kong manahimik na kaya't sumunod naman ito. Naging masaya kaming lahat pero natigilan kami nang biglang dumating si Karina at Miel. Nangiti silang lumapit sa akin kaya ngumiti rin ako pero nawalan din dahil nalala kong panaginip ko. Pilit kong iwinawaksit sa isipan ko ang nangyari at sinasabi sa sarili ko na panaginip lamang yun. Tahimik lang ang asawa ko at di pinapansin ang dalawa. Inayaan ko na lamang siya. Mamaya ko na lang sasabihin sa kanya na okay na kami ng babae niya.
Umuwi na mga kasamahan ko at kami nilang natitira dito sa bahay. Nakita ko tahimik nilang pinagmamastan ang kabuuan ng bahay. Ang ganda ng bahay niyo, Sabel. Nakangiting sabi ni Karina sa akin. Si Jake mismo ang nag-design nito. Sabi ko kay Karina. Ganito rin ang bahay na pangarap namin noon. Saad niya pa sa akin. Natahimik akong bigla dahil hindi ko alam ang sasabihin ko. Sorry, Sabel, hindi ko sinasadya. Naalala ko lang kasi yung sketch niya dati. Sabi nito sa akin. Okay lang, matagal naman na yon. Sagot ko sa kanya dahil kahit nasa loob ay nasasaktan ako. Ngumiti lang to sa akin at nagsimulang umakyat sa hagdan. Inayaan ko na lang siya siguro. Gusto lang niyang tignan ng buong bahay. Si Mel naman tahimik lang na nakaupo sa sofa. Habang nakatingin ako sa kanila, bigla akong kinabahan. Pero wala naman silang ginagawa sa akin. Kaya siguro dapat ko silang bigyan ng pagkakataon na maging magkaibigan kami. Kasabay naming naghapunan sina Karina at Mel. Wala namang problema sa amin. Sa asawa ko meron. Nakabusangot ito at hindi umiimik. Tanging ako lang kinakausap niya. Alam ko na ayaw niyang nandito sa bahay namin ang dati niyang mga babae. Pero hindi ko naman po pwedeng palayasin ng mga dato. Dahil maayos naman ang pakikitungo nila sa akin. Karim, aalis ka na raw sa university? Bulong na tanong sa kanya ni Mel sa asawa ko. Ang asawa ko naman hindi to pinapansin at patuloy lang sa pagkain. Tumingin naman ako kay Mel. Ngumiti lang to sa akin at sumenyas na okay lang. Naging tahimik ang hapagkainan. Kahit si Karina hindi rin nagsasalita. Natapos ang hapunan, pumasok muna ang asawa ko sa silid namin. Hanggang umalis ang dalawa, hindi na to lumabas pa. Huminga ako na malalim bago ako pumasok sa kwarto namin. Pagpasok ko, kakalabas lang nito sa banyo. Naparunok naman ako dahil natatakam ako, bigla, na makita ko mga pandesal niya. Tumigil ka, Sabel. Saway ko sa sarili ko dahil kung ano na naman ang naiisip ko. Lumapit ito at pumantay sa akin. Hindi ko inaasahan ang ginawa niya. Walang pasabi niyang sinakop ang nakaawang kong labi. Naging mapusok ang bawat galon ng labi niya, kaya ganon din ang ginawa ko. Pero pinigilan ko siya dahil nahihiya ako. Ang fresh niya, samantalang ako hindi na. Ang totoo nanlalagit na ako at gusto ko nang maligo. Jake ko, pwede ba akong maligo? Ayaw mo ba akong tulungan? Tanong ko sa kanya. No babe, it's not like that. Nabitin kasi ako babe. Direktang sabi niya sa akin. Pwede ba natin gawin yon? Tanong ko sa kanya. Pwede siguro. Ako lang ang kikilos. Masakit ba ang likod mo? Tanong niya sa akin. Hindi naman, Jake ko. Ang mga binti ko lang ang masakit. Dahil siguro kanina medyo napahaba kasi ang session natin kesa ron sa tinakda ng therapist. Sagot ko sa kanya. Alam ko nahihirapan ka, babe. Pero kailangan mong tiisin para maging normal ang lahat. Kung pwede lang na ibigay mo sa akin ang sakit, kukunin ko yun sa'yo. Alam ko po. At pagbubutihan ko pang lalo sa mga therapy sessions ko para mabilis akong gumaling. Ayoko rin pong nahihirapan ka sa akin. Nakangiting sabi ko sa kanya. Binuhat niya ako at ipinasok sa loob ng banyo. Ibinaba niya ako sa bathtub at inalalayan niya ako. Mapungay ang mata niya habang pinapaliguan niya ako. Simula ng aksidente, wala pang nangyayari sa amin ulit. Magtatatlong linggo na rin pala at kanina ang unang session ko pero pakiramdam ko malapit na ako makapaglakad. Hindi na gaano masakit ang likod ko, hindi katulad ng dati. Ngayon, mga binti ko na ang sumasakit. Noong nakaraan kasi, lihim akong tumatayo. Hindi ko sinusunod at tinintay ang sinabi ng doktor na magsimula ang therapy ko. Nais kong tulungan ang sarili ko para maging normal na ako. Walang lugar ang kalungkutan dahil mas mahalaga ang buhay na nasa loob ng tiyan ko. Napadako ang tingin ko sa gitnang bahagi niya. Babe, stop staring. Saway niya sa akin kaya't napangiti naman ako. Ano bang sinasabi mo dyan? Binuhat niya ako tinilapag sa higaan namin. Kumuha siya ng suklay at sinuklay niya ang buhok ko. Napangiti naman ako dahil napakaalaga niya sa akin. Never niya akong pinabayaan simula nung naaksidente ako. Hindi ko akalain na makakatagpo ako ng lalaki na mamahalin ako kahit pa magkaiba ang estado namin sa buhay. Jake ko, galit ka pa rin ba sa dalawa? Di ko napigilang itanong sa kanya. Gusto kong itanong para alam ko. Babe, don't trust them. Yun lang ang sinagot niya sa akin. Pero mukhang nagbago naman na sila. Pagtatanggol ko sa kanila, sa asawa ko. Believe me, hindi mo sila dapat pinagkakatiwalaan. Sabi pa niya ulit sa akin. Ngumiti lamang ako. Ayoko nang dagdagan pa ang saasabihin ko dahil baka magtalo pa kami.
Ako na lang siguro makikipag-usap sa dalawa. Kailangan ko rin siguro makiramdam. Umupo ito sa tabi ko at dahan-dahan niyang nilapit ang mukha niya sa akin. Nakasuot ako ng 90s, kaya ibinaba niya ang strap ng suot ko. Pinanggigilan niya ang leeg ko dahil sinipsip niya ang balat ko sa leeg ko doon. Impit akong napaungol sa ginawa niya. Babe, I want you. Bulong niya sa tenga ko gamit ang bedroom voice niya. Kakaibang init naman ang hatid noon sa kaibuturan ko. Lalo pa nang dililaan niyang tenga ko at tinilikan ako sa balikat. Napaungol lang sinagot ko sa kanya. Pinahiga niya ako at tumagan sa akin. Kontrolado lang niya ang bigat niya. Komportable pa rin ako. Sa bilis ng pangyayari, hindi ko na namalayan. Natanggal na niya ang suot kong damit. Wala na siyang inaksaya pang oras dahil mabilis siyang bumaba sa paanan ko at tilantakan na nasa pagitan ng hita ko. Ako itong hindi magkamayaw sa kakasigaw sa pangalan niya. Ramdam ko ang pagigigil niya sa akin. Oh, Jake! Sigaw ko sa pangalan niya. Pakiramdam ko mawawalan na ako ng boses dahil sa panayhiyaw ko. Halos hindi ko rin makilala ang sarili kong boses. Ganito ba ako kasabik para maging ganito? Nang maramdaman ko nang malapit na ako, sinabi ko na kaagad sa kanya. Jake, malapit na ako? Sabi ko sa kanya. Mas lalo naman niyang pinag-igihan ang ginagawa niya. Ilang sandali pa't lumabas ng init na namumuno sa puson ko. Jake! Hiyaw ko nang tuluyan na akong sumabog. At sinalo naman yon lahat ng asawa ko. Panabay pa kaming napaungol ang tuluyan naming narating ang sukdulan. Ang lugar kung saan kami lang ang nakakaalam. Nang mailabas niya ang lahat, sa loob ko, humiga ako sa tabi ko na hingal. Gustuhin ko man na umisa pa, babe, pero iniisip kita, baka mapano ka kapag nagpatuloy pa tayo. Malambing na sabi niya sa akin. Ngumiti naman ako sa kanya. I love you, Jake ko. Huling sinabi ko bago ko gapain ang antok. Naramdaman ko na lang hinalikan niya ako sa labi. Sa mga sumunod na araw, naging maayos sa amin ng asawa ko ang mga pangyayari. Dahil sa mga nangyari, nandito na lang ako sa bahay. Nag-online class ako dito sa bahay. Sa umaga, therapy session ko. Sa hapon naman, online class ko. Hindi madali pero pinipilit kong lumaban para sa asawa at sa anak ko. Lumalala na rin ang cravings ko kaya nahihirapan ng asawa ko. Madalas kasi ang weird ng mga ginagawa ko eh. Jake ko, hindi ka pa ba uuwi? Kausap ko sa asawa ko sa kabilang linya. Babe, kakaalis ko lang dyan sa bahay. Sagot naman niya sa akin. Namimiss na kasi kita. Nakangusong sabi ko sa kanya. Totoong namimiss ko na siya. May gusto ka bang kainin? Tanong niya sa akin. Alam ko, alam na niya. Dahil lagi itong nangyayari. Gusto ko ng sinigang na matamis? Sabi ko sa kanya. What? Tanong niya at alam ko napapreno ito. Sinigang na matamis? Nauutal na tanong niya sa akin. Opo, Jake ko. Malambing na sagot ko sa kanya. Kahit pa wala ako sa tabi niya, napapangiti ako dahil alam kong hindi na naman maipinta ang mukha niya. Babe, I will try my very best to find sinigang na matamis. But I cannot promise na makakahanap ako. Sabi niya sa akin. Okay, Jake ko. Hihintayin ko. Malambing na sabi ko pa bago pinatay ang tawag. Wala akong sessions ngayon dahil may importanteng nilakad ang therapist ko. Kasama ko lang ngayon si Ate Priscilla. Ilang sandali pa narinig ko na ang tunog ng kotse ng asawa ko. Alam ko hindi niya ako matitiis kaya't napauwi siya kaagad. Sinalubong ko siya sa may pintuan namin. Hinalikan naman niya ako sa noo pababa sa labi ko. Di ba may pasok ka? Tanong ko sa kanya. Sa'yo na lang ako papasok, babe. Sagot naman niya sa akin. Namuna naman agad ang buo kong mukha, kaya kinurot niya ako. You're blushing. Pangaasar niya sa akin. Nasaan ang sinigang ko? Tanong ko sa kanya para ilihis ang usapan. Magluluto pa ako, babe? Sagot niya sa akin habang papasok sa kusina. Sumunod naman ako sa kanya at na makapasok ako, nakita ko siyang tinutupi ang dulo ng damit niya. Hindi ka ba magbibihis muna? Tanong ko sa kanya. Hindi na, babe. Sagot niya sa akin. Pero baka madumihan yung damit mo, sir. Aalis na po kami. Biglang sabi ni Ate Priscilla kasamang kasambahay namin. Kumunot naman ang noo ko. Bakit parang ako lang ang walang alam? Tumingin ako sa asawa ko. Babe, pinag-day off ko muna sila. Sabi sa akin ng asawa ko. Okay, tipid na sagot ko sa kanya. Aalis na po kami. Paalam ulit ni Ate Priscilla. Sige po, ingat po kayo. Sabi ko sa kanila.
Na makaalas sila, pinanood ko ang asawa ko habang nagsisimula itong maghanda ng mga lulutuin niya. Bigla na lang hinubad ng asawa ko ang suot niyang polo, kaya naman napalunok ako na makita ko ang mga pandesal niya. Nang tumingin to sa akin, umiwas ako ng tingin. Narinig ko tong tumawa pero nang lumingon ako, saktong naglapat ang mga labi namin. Gumalaw ang labi kaya't sinundan ko to. Alam ko na pangiti ito dahil sa pagtugon ko hanggang sa naging malikot na rin ang kamay niya. Pinisil niya ang dibdib ko. Nagiinit na rin kami pero natigil kami nang bigla na lang may sumigaw. "Sabrina, I missed you!" Sigaw sa akin ni Karina. Nakita ko naman ang pag-igting ng panga ng asawa ko at mabilis tong umalis sa tabi ko, pumunta sa harap ng kalan para ituloy ang niluluto niya. "Hi, napadaan ka?" Tanong ko sa kanya. "Dinaan ko lang tong ginawa kong dessert." Nakangiting sabi niya sa akin. Iniabot niya sa akin ang box na maliit. "Thank you dito," sabi ko sa kanya. "Hi Jake, hindi ka pumasok sa university?" Tanong ni Karina sa asawa ko. Nakaramdam naman ako ng inis dahil ako lang ang tumatawag na Jake sa asawa ko. Kahit pa naiinis ako, pinigilan ko na rin ang sarili ko. Kumilos ako ng normal sa harapan nila. Ang asawa ko abala sa paghihiwa ng mga rekado at hindi na pinansin si Karina. Naglakad si Karina papunta kay Jake. "Sabel, tulungan ko na lang si Jake na maghiwa ng mga gulay," sabi nito sa akin. "I can handle this, Karina. You can go now," kalmadong sabi ni Jake. "Hindi naman ako busy ngayon, Jake." "Stop calling me Jake. Hindi ikaw ang asawa ko." Naiinis sa sabi ko sa kanya. "Gusto ko lang naman tumulong, Karim." Parang iiyak na sabi ni Karina sa asawa ko. "I don't need your help." Supladong sabi nito kay Karina. Nakita ko ang pagpatak ng luha ni Karina, kaya't sinanyasan ko lang ang asawa ko, nahayaan na lang niya. "Okay, you want help?" Kaya't sinanyasan ko na lang ang asawa ko. "Ikaw nang bahala dito. Tawagin mo na lang ako kapag tapos ka na," sabi ng asawa ko bago lumapit sa akin at itinulak ang wheelchair ko. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako kay Karina o maiinis. Pero ang saya ng puso ko dahil ramdam ko ang pagmamahal sa akin ng asawa ko. "Baby, you want to watch movies?" Tanong nito sa akin. "Gusto ko ng maligo, Jake ko," sabi ko sa kanya. "Okay, babe, papaliguan na kita," sabi pa nito sa akin. Narinig ko naman at tumawa ito. "Babe, kahit na makita pa nila to, ikaw lang makakatikim ng pandesal ko?" Sagot niya habang may nakakalokong ngiti sa labi. Inayaan ko na lamang siya. Naghubad to ng damit niya kahit nagulat ako sa ginawa niya. "Anong ginagawa mo?" Tanong ko sa kanya. "Sasabayan ka," sagot niya sa akin. Iniyaan ko na lang para matapos na kami, pero yun ang akala ko kasi hindi lang paliligo ang ginawa namin. Sinamahan namin to ng konting exercise. Pagkatapos namin sa banyo, binuhat niya ako papunta sa kama namin habang di naghihiwalay ang mga labi namin. Pero nagulat kami na may kumakatok sa may pintuan. Nagkatinginan kami na maalala namin. Narito nga pala sa bahay si Karina. Natawa na lang kaming pareho. Hindi to pinansin ng asawa ko at binihisa na muna niya ako bago kami lumabas ang sarid namin. Paglabas namin nakasimangot si Karina. "Ang tagal nyo naman, kanina pa ako tapos?" Naiinis itong sabi sa amin. "You can leave now," utos sa kanya ni Jake. "Bakit ka pa ganyan, Jake? Dati gustong gusto mong sinisigaw ang pangalan ko. Ngayon kasing lamig ka na ng yelo? Okay na kami ni Sabrina pero ikaw naman ang may ayaw sa akin." Umiiyak na sabi ni Karina sa asawa ko. "Wala akong tiwala sa'yo." Prank ang sabi niya sa asawa ko kay Karina. Umiyak nang umiyak si Karina. Ako naman hindi alam ang gagawin. Ang asawa ko naman mabilis kaming iniwan at pumasok sa kusina. "Karina, pasensya ka na sa asawa ko ha?" Kausap ko sa kanya. "Okay lang, Sabel. Alam ko na hindi pa nakakalimutan ni Jake ang mga ginawa ko, kaya galit siya sa akin. Siguro kahit papaano may puwang pa rin ako sa puso niya." "Puwang?" Kunot doong tanong ko sa kanya. Don't get me wrong, ang ibig kong sabihin sa puwang is puwang sa pagkakaibigan. Paliwanag nito sa akin. Hindi ko alam pero iba ang dating sa akin at parang gusto ko siyang patalsikin palabas sa bahay namin. Kanina pa kasi siya nakikijake kaya't naririnig na yung tenga ko. Ano nga kaya ang tunay na motibo sa pakikipaglapit ni Karina kay Sabel? Totoo nga kaya ang pinapakita ni Karina o parte ito ng mga plano niya para mapalapit kay Karim? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.